Nagoyo ng halos 3 milyong piso ang isang buyer ng bakal sa Valenzuela City. Kung paano nangyari, alamin sa Frontline Report ni Brian Basa, exclusive. Sa gilid ng mga naglalakihang bakal ang daan ni Marie de la Cruz para makapasok sa opisina ng isang metal supplier sa Valenzuela City. April 5 siya nagpunta rito kasama ang ahenteng si alias Lindon. Iniabot niya sa ahente ang tsekeng nagkakahalagang halos 3 milyong piso. Bayad yan sa mahigit 86,000 kilos ng sheet pile na order ni Marie para sa isang proyekto sa Masbate. Sa acknowledgement receipt naman na galing sa middleman, hindi nakapangalan sa supplier ang resibo. Pero kahit red flag, nakalusot pa rin yan kay Marie. Sinika pa rin ng buyer na hinga ng credentials si alias Lindon. Pero sagot ng middleman, sabi po sa akin ni Lindon is to follow na lang po. Bakit daw po magdududa pa ako kasi nandun naman po kami sa loob ng opisina nagbayaran. Nang kukunin na dapat ni Marie ang order noong April 8, wala siyang naiuwing bakal. Tinangay na pala kasi di umano ng middleman ang pera. Although nandun na yung aming truck na 2 truck galing Masbate, wala daw po kaming mahahakot dahil po hindi daw binayaran ng Lindon. Problemado ngayon si Marie dahil sa Lunes ang deadline niya para maidala sa Masbate ang bakal. Dismayado rin ang supplier dahil ginamit daw sila ng bogus middleman para manloko. Nagpanggap daw si Lindon sa kanila bilang buyer kaya nakapasok sila ni Marie sa warehouse at doon nagkatransaksyon. Hindi na nga raw kilala ng supplier si Lindon, nagmukha pa silang kasabwat nito. This is the first time na may gumawa ng ganon, na merong nagpanggap na buyer. Rerepasuhin ng metal supplier ang security protocol nito para masala ang mga legit na buyer. Pinag-aaralan din ng kumpanya ang pagsampa ng reklamo laban sa bogus middleman. Si Marie naman nakatakdang magreklamo sa National Bureau of Investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.